Mga boss, paano ko nga ba ipapaliwanag ng madali ang pagtotono ng carb? Sa video na to, tutulungan ko kayong maintindihan yung basic. Ulitin ko basic lang, no? Lalo na sa mga nagdi-DIY lang tulad natin. At syempre, kung may mga kulang man dito, comment nyo na lang. Huwag na tayong mag-away. Pare-parehas lang naman tayong gustong matuto at gustong mag-DIY, di ba? Unang-una sa aking natutunan sa pagtotono ng carb ay yung port matching. Ibig sabihin, dapat tugma ang sukat ng carb mo sa intake port ng cylinder head. Bakit? Para walang bangga o sagabal yung air fuel mixture papasok sa ating combustion chamber. So kapag kasi hindi siya tugma, di ba, sayang yung airflow. Mas mahina yung pasok ng mixture at hindi mo makukuha yung full performance ng setup mo. Pero gagana pa rin naman siya ha. Ang sinasabi ko lang dito ay mas maganda kung naka port matching ha. Then dito naman tayo sa next. Siyempre yung ginagawa nga natin dito yung pagre-reject sa mga wave 100 kasi kadalasan na 53 at sa mga wave 125 naman ay 57. May mga nag-54 din sa wave 125. Sa mga Mio naman may mga nag-54 at nag-57. So halimbawa lang sa setup ko ngayon naka 4 valve ako pero naka 57 lang. Tapos ang carb natin 28mm na Kehin. Ito yung gantong klase ng carb, yung Thailand, yung di ko lang sure kung talagang Thailand siya. Nabili ko lang din kasi siya, ilalagay ko na lang yung link nito sa baba. Ang ganda kasi ng forma talaga nung carb na to. So halimbawa nga dito, ang kadalasan kong main jet dito ay 130 pababa. Minsan nga nag-overgas pa yung 130, minsan nag-125 pa ako. Yung mga previous ko na jettings, ganun yung gamit ko, Pero dito, ganon. Tapos sa mga naka wave 100 naman na 53, ang main jet kadalasan naman nila ay 105. Depende na lang din sa cams o sa setup. Kumbaga ito lang yung pinaka baseline yung suggestion ko lang Then sa slow jet naman usually 35 to 40 lang yung ginagagamit ko talaga. Yung mga ibang jettings hindi ko na nagagamit yon sa slow jet So sa sample combos natin, sample wave 100 na naka 53 tapos cams naka port usually 105 yung main jet at 35 lang yung ating slow jet. Sa mga wave 125 naman na naka 57 setup kadalasan 118 over 38 lang sa mga nakatubad naman to Pero tandaan nyo hindi ito exact para sa lahat. Kumbaga basehan lang ito. Iba-iba pa rin talaga depende sa setup ng makina at gamit mo. Kumbaga talagang walang plug and play sa mga gustong mag carb. At yun nga, ang next naman natin ay punta naman tayo sa needle natin. Sa needle naman kadalasan nasa gitna lang siya. Pero depende sa takbo, papakiramdaman mo siya. Halimbawa, kung pakiramdam mo bitin sa dulo o short sa gas, iaangat mo yung clip para mas dumami ang fuel na papasok Yun kasi yung kadalasan Then kung sobra naman ibababa mo yung clip para naman mas magdagdagan yung ating papasok na hangin. So ganun lang, simpleng lang talaga, simpleng tune lang din diyan. So para fine tuning talaga to At siyempre ang importante yung panahon. Mas madali magtono kapag mainit yung panahon tulad ngayon summer. Bakit? Kasi mas stable ang airflow at mas consistent ang timpla ng hangin at gasolina. Kapag malamig o maulan, nagbabago minsan yung timpla, Pagdating naman sa air screw natin, kadalasan ang ginagawa ko muna ay 2.5. Tapos mag-a-adjust na lang ako. Wala ring tamang pihit walang tamang pihit din sa air screw. Kung saan siya mas magi-stable na minor, ayun yung kukunin nyo. At syempre, pag pinigaan nyo yung throttle, kailangan solid na solid at walang hagok o walang parang nabubulunan. At pagdating naman sa spark plug reading, yung brown na brown talagang perfect siya, optimal. Sa medyo brown naman, slight na overgas. Okay lang, mas safe pa nga sa makina Pagka maputi talaga, delikado yon Pero para sa akin, mas okay yung konting overgas. So, ayun na nga mga boss Yun ang pinaka basic na natutunan ko sa pagdi-DIY at pagtotono ng carb. DIY lang tayo walang yabangan at tulong-tulong lang talaga tayo. Lalo na kung gusto natin matuto talagang mag-DIY, mag-share na lang tayo ng knowledge para mas makatulong tayo sa iba. At ngayon nga ay papaanda rin ko na ito.
yan.